Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at mga kapatid sa buong Judea na tinanggap din ng mga hentil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga hentil at nakisalo sa kanila. Sabi nila, kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari. Buhat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng Jope at nananalangin nang magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na panukala. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop. Lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka't kumain." Subalit sinabi ko, Hinding-hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, "Magpasugo ka sa Jope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan." Nagsisimula pa lamang ako magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo, gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naalaala ko ang sinabi ng Panginoon, "Si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo." Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na katulad ng ibinigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila sa pagpuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang manghentil may binigyan din ng pagkakataong magsisit magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bago ang pangyayaring ito. Lahat ng bago ay mahirap tanggapin. Kaya nagkaroon ng gulo sa mga Kristiyano sa Jerusalem nung bumalik doon si Pedro. Ano ang bago? Na ang mga hentil ay binigyan din ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay at mabinyagan upang maligtas. Akala ng mga Kristiyano noon na ang kaligtasan na dala ni Jesus ay para lamang sa mga Hudyo. Tandaan natin na si Jesus ay isang Hudyo at ang mga apostol at mga naunang mga Kristiyano ay mga Hudyo rin. Tinatanggap nila si Jesus na Kristo
Siya ang katuparan ng pangako na pagdating ng Kristo na pangako sa mga Hudyo. Sa mga Hudyo pinangako ng Diyos na dadating ang Kristo. Ang mga Hudyo ay sadyang humiwalay sa ibang mga lahi upang hindi madumihan ang kanilang paniniwala sa Diyos. Sila yata ang lahing hinirang ng Diyos. Ang utos ng Diyos ay huwag sumamba sa mga Diyos-Diyosan at magkaroon ng maraming karanasan ang mga Hudyo na sa pagsalamuhan nila sa mga Hentil, nadala sila sa paniniwala sa mga Diyos-Diyosan upang pangalagaan na hindi sila maimpluwensyahan ng ibang mga paniniwala. Humihiwalay sila sa sarili nila sa mga hindi Hudyo. Kaya may sarili silang pagkain. Tinatawag itong kosher food hanggang ngayon. May mga hayop at mga pagluluto na bawal sa kanila. Hindi rin sila pumapasok sa mga bahay na hindi Hudyo. In general, they separate themselves from the other peoples. Yan ang ibig sabihin ng Hentil or Gentile, other peoples, ibang mga tao. Marami sa mga ito ay nilabag ni Pedro. Una, sa kanyang pangitain sa lungsod ng Joppe, hinikayat siya na pumatay ng anumang hayop na kanyang nakita at kainin pa ito. Pangalawa, sumama siyang maglakbay kasama ng mga Roman soldiers na mga pagano mula sa Joppe hanggang sa lungsod ng Caesarea. Doon sa Caesarea, pumasok siya sa bahay ni Cornelio na isang paganong Roman soldier. At biniligan niya si Cornelio at ang kanyang sambahayan kahit na hindi sila Hudyo. At bakit ito ginawa ni Pedro? Nakita niya na siya ay ginagabayan ng langit upang gawin ito. Ang boses mula sa langit na nagsabi sa kanya na pumatay at kumain. At sinabihan siya na huwag niyang ituring na madumi ang ninilis ng Diyos. Pangalawa, nung dumating ang 3 lalaki na pinadala ni Cornelio upang kaunin siya, inutusan si Pedro ng Espiritu Santo na sumama sa kanila. At pangatlo, sinabi ni Cornelio na may isang anghel na nakatayo sa bahay niya at nagbigay ng utos upang kaunin si Pedro sa Joppe. At panghuli, habang nagsasalita si Pedro tungkol kay Jesus, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat na nandoon tulad ng pagbaba ng Espiritu Santo sa kanila noong Pentecostes. Naalaala niya ang sinabi ni Juan Bautista na nagbibinyag siya sa tubig, ngunit si Jesus ay magbibinyag sa Espiritu Santo. Sa lahat ng mga pangyayaring ito, nakikita ng bagong landas kung saan dinadala ang simbahan. Talagang malaking pagbabago ito. Sinabi ni Jesus na ipadadala ang Espiritu Santo upang gabayan ang simbahan sa katotohanan. Talagang gumagabay ang Diyos sa simbahan at si Pedro bilang leader ng simbahan ang naunang ginabayan niya. Hanggang ngayon, ginagabayan pa rin ng Diyos ang kanyang simbahan. Dinadala tayo sa mga pangyayari na kakaiba noon. Sa ating panahon, nandyan na ang synodality. Parang iba ito kaysa karanasan natin. Pero hindi naman ito absent sa simbahan. Hindi lang natin ito nakasanayan na tayo makinig sa lahat at tayo mag-participate sa mga desisyon at mga gawain ng simbahan. Sana tulad ni Pedro, maging sensitive din tayo sa paggabay ng Diyos at sumunod tayo sa mga pahiwatig ng Espiritu Santo sa atin. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Patuloy siyang nakikilakbay sa atin. Sumunod tayo sa Kanya. O Diyos, paging bukas sana kami palagi sa iyo. Sana manalig kami na hindi mo kami pababayaan at dinadala mo kami
sa mga makabagong landas sa pagpapalaganap at pagsasabuhay ng magandang balita. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.